Mapagpalang araw mga kataba. Yan, bago maghapon mga kataba, kailangan naman namin mag-grocery ng kaunti. Yan, ipinapakita natin mga kataba yung area ng San Miguel at yung sentro ng Kalakalan. Halos malapit kami sa maraming bagay mga kataba. Tignan nyo, di ba? Ang gandang tignan, lalo na pag gumagabi na. Yung mga signboard, yung mga busy area, ang daming nagtitinda mga kataba. At walang masyadong sasakyan kasi nga weekend na ng araw na yan. Yan, nandiyan na si Mama Taba, ang bilis ng pangyayari, no? Rumarampa-rampa na siya dyan, naghahanap na siya ng mga pwede niyang bilhin. Yung mga normal na binibili niya, ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Pili ng pili, ang tagal sa isang istasyon, kahit mapagod pa ng mapagod yan. Kaya yung anak ko, minsan patingin-tingin na lang, pakamot-kamot na lang. Kasi nga ganyan na, nakasanayan ko na yan mga kataba. Tingin ako ng tingin sa mga affordable na binibili ko. At yun naman na hindi lang naman na magandang quality pa rin naman yung nabibili mo mga kataba eh. Kahit na tingin ka ng tingin. Ganyan tayo bilang nanay. Tingin ka ng tingin. Sabi nga nila manifesting. Nagdampot ka ng dampot. O isipin mo lang dumampot ka na lang. Pero hindi naman pwedeng dampot ng dampot sa case ni Mama Taba. At ang bibilhin mo lang yung mga lulutuin mo na mga ingredients. Ganyan yung ginagawa natin sa grocery. At iniisip ko rin na magkano yung hawak kong pera, yun yung mga bibilhin natin. Ganyan ang style ni Mama Taba. Siguro naman nakaka-relate yung ibang mga nanay na nandyan. Marami pa akong naririnig dyan mga kataba, lalong-lalo na yung mga nanay. O anak, wag na yan. Aba anak, baka kala mo magkano yung root beer. Nakakatawa, di ba mga kataba? Kahit gustuhin man niyang ibili yung anak niya ng root beer, kasi nga mas marami pang pwedeng bilhin bukod sa root beer. Natatawa nga ako mga kataba eh. Pero minsan naman maapektuhan ka rin sa mga ganong senaryo na kung may pambili ka lang, ba't hindi mo ibibili yung anak mo? Pero ibibili mo pa rin siyempre ng mga masustansyang inumin. Paminsan-minsan, iinom ka naman ng mga ganon eh. Hindi naman pwede na. Paminsan, i-pamper mo rin yung sarili mo mga kataba. Yan yung mga candies. No, sa dami ng mga candies na yan, kinokontrol namin yung pagkuha ng mga sweets. Kasi nga si tatay, pagdating sa sugar. At ganun din na rin naman si Mama Taba. Dahil nga mataba, kailangan din natin mag-control ng mga sweets. In fairness naman mga kataba, kahit mataba si Mama Taba, hindi masyadong mahilig sa sweets. Yun lang mga bata at kasama ni tatay. Kaya yan, lugi sila sa akin. Kasi nga ang kinukuha kong mga binibili yung mga pangangailangan. Kumuha ko ng pansit, egg noodles, kasi meron akong lulutuin na putahin ng egg noodles. Mga kanton. Yan ang mga kinukuha natin dyan, mga kataba. Padalawa-dalawang piraso, patatlo-tatlong piraso, na makukonsume na ng medyo matagal-tagal. At ang kukunin mo lang yung mga wala nang lulutuin. No, kasi lagi kong binibili na yung anak ko na, yan kumuha ka na ng ilang piraso, hindi pwedeng marami. Kasi nga, alam mo naman, naiintindihan na nung anak ko yun. Kasi alam na rin nung anak ko yung style ng pamimili ni Mama Taba. Hindi rin mahilig magturo yung anak ko niyan. Kasi mga kataba, naintindihan niya kung ano yung ginagawa ni Mama Taba. Sunod lang ng sunod yan. Tinitignan niya lang kung ano yung mga kinukuha ko. Kaya nga minsan, pag sinabi ko na inuutusan ko siya at walang mga ibang pangangailangan dito sa bahay. O anak, bili kayo ng ganito. O alam mo na kung saan kukuha. Alam mo na kung ano yung dadamputin. Alam mo na yung kung ano yung affordable na kinukuha ni mama. So ganun na, well-trained na sila mga kataba. Sanay na sila sa style ni Mama Taba. At pag minsan, nagiging guide na rin nila yon na kung paano mag-budget, na hindi ganun ng pera, hindi basta kinikita yung pera, na kailangan gastusin natin ng maayos sa tamang paraan. At kung may sobra man, pinapamper ko rin sila mga kataba pag may sobrang pera. Pinapakuha ko sila ng gusto nilang pagkain, mga request nilang pagkain. Ganun yung ginagawa ni Mama Taba. Pero pag sakto lang naman at tama lang, kung ano lang yung nararapat bilhin. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Kaya nga pag minsan nagtuturo yung anak ko, makuha tayo nito. Huwag mo na anak, sa susunod na lang. Kasi naman, pwede naman yan sa susunod anak. Basta't ang importante, nabili na namin yung mga dapat na bilhin. Ganun yung ginagawa nating pagbabudget mga kataba. Kahit na minsan parang naiisip mo na gusto mong bumili ng ganito, gusto mong bumili ng ganyan. Pero pagkakasyahin mo yung pera mga kataba. At huwag tayong malungkot dahil mas marami pang tao na unfortunate kumpara sa atin. Yun yung pinapaintindi ko sa mga anak ko mga kataba. Na nakakain natin yung gusto natin, nakakabili tayo kahit papano. At nakakaraos sa pang-araw-araw na gastusin mga kataba. Kaya dapat tayong magpasalamat. Yan ang simpleng pag-grocery ni Mama Taba. Ingat mga kataba! At maging masaya.